Let us pray. Ama naming Diyos na ang tahay na sa mga langit, minsan pa, Panginoon, kami dumudulog sa inyong luklukan ng awa. Taos-pusong nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob at kabutihan, sa inyong dakilang pag-ibig na inibig sa bawat isa sa amin. Sa mga sandaling ito, tinataglay ang pangako ng pangunguna, pagturo at pag-udyok ng inyong banal na Espiritu na siyang maggagabay sa amin upang kami magkaroon ng lubos na pangunawa sa katotohanan inyong ihahayag sa pamagitan niyang banlingkod na si Epi, na matagal na ninyong binigyan ng kaloob at karunungan upang mapagaan ang pagsiwalat na inyong katotohanan. Salamat, Ama, ng bawat isa sa amin ay patuloy niyong pinalalago sa pananampalataya, na ito naman ay dalangin naming magamit namin sa taus-pusong paglilingkod sa inyo. Na kung paano kami tumanggap ng kapayapaang di talastas na aming pangunawa, gayon din naman ito'y aming maipamahagi sa mga kaluluwang naghahangad makasumpong ng katotohanang siyang tanging makapagpapalaya. Salamat sa pagninyasang panalangin, sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Ang lahat po ito ay aming hinihiling, alang-alang po lahat sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Isang magandang umaga at malapit na magtanghali dyan sa Pilipinas. Magandang gabi dito sa New York. At yung ating mga kaklase sa California, si Kuya Rafi at si Ate Nets, baka hindi sila maka-join dahil brown out. Siguro ay doon sa kanila yung bagyo, yung storm, Northern California, no? So ipag-pray natin sila. Ngayon, nandito na tayo sa last part. Kasama natin si Pastor Jun ngayon sa Cavinti, Laguna. Wow. At karamihan ng kaklase natin. Puro itong mga Cebuano, Bisaya, spokening, Kuya Pipes, kaya ikaw lang dito ang Tagalog. So ngayon, Ma'am Banji, meron pala tayong May Tagalog o Kapampangan? actually doon yan sila sa yan yung pinuntahan ko doon sa Pampanga, Kuya Pipes, Oo, Glisel. Pero mga Tagalog yan sila. Tagalog. Mm. So ngayong gabi, last part ng ating series ito ng Laodicea, pero hindi na pa naman natin pinag-aralan ng Laodicea. Yung context ng 144,000, Laodicean is faultless. So, pag nakita natin itong 144,000, dalawang chapters ito, no? Chapter 7 in the context of the seven seals, world history, ano? At sa Revelation chapter 14, verses 1 to 5. Makita natin yung characteristics dito mula dun sa chapter 17 tsaka verses 9 to 14. Makita natin dun kung paano yung 144,000 galing sa lupa at sila ay nanagumpay sa great tribulation, nanagumpay sa kaaway at sila ay nanindigan sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Sila yung nag-demonstrate, sila yung nagpahayag sa buhay nila. Hindi nila alam ito, pero sa sarili nila sila ang ginamit ng Panginoon na magpahayag na makita ang kanyang kaluwalhatian. Pagdating dito sa chapter 14, verses 1 to 5, nakita natin kasama sila ng kordero. Alam naman natin to, si Jesus nakatayo sa Mount Zion. Ito yung bundok ng Panginoon. Kasama niya yung 144,000 na merong nakasulat ng pangalan ng kanyang ama. So napag-aralan na natin, the Father's name is Christ, and that Christ, the law of God, the Ten Commandments. Hindi yung bato, kung hindi yung katotohanan, yung truth na
lagay yung binigay ng Panginoon doon kay Moses na pag-aralan na natin yan. Okay, tapos sila ay may awitin na ang pwede lang umawit, sila nang nakakalam kasi sila yung naka-experience ng victory against the enemy, against the dragon, against the beast, and the image of the beast, against the great tribulation yung ibibigay ng kaaway para pahirapan ng bayan ng Diyos. Kaya lang, ang good news mga kapatid, kasama natin si Michael the Archangel, never na magalaw ng kaaway ang bayan ng Diyos. Kagaya ng nangyari kay Ananiah, Azariah, and Misael. Most of the time known sila as Shadrach, Meshach, Abednego, yung kanilang Babylonian name, ano? Ngayon, pag binanggit natin si Daniel as Belteshazzar, so isang hari tsaka si si Daniel. Si Daniel si Belteshazzar, si King Belteshazzar, si Daniel si Prince kasi prinsipe siya doon eh. Belshazzar. Okay. So ngayon, redeemed from the earth, napag-aralan na natin yung they were not defiled, they were virgins, they were faithful to Christ and His righteousness. They were faithful to the message of justification by faith, the third angel's message or the three angels' message. Tapos they follow the Lamb wherever He goes. Pag sinabing follow the Lamb, nandyan yung self-denial sa buhay natin. Priority natin, yung napag-aralan natin ng 10 nights, prayer, fasting, prayer and fasting, priorities of faith, ito yung meaning nun. Ang priority natin sa buhay natin, ang word ni Lord, para according to the conviction of the Holy Spirit, ay susundin natin siya. Ano? So yung last part, they were redeemed from among men, the first fruit unto God. Napag-aralan na natin yung first fruit na maraming mga Kristiyano na mahihinog. Yung iba, sa langit na sila mahihinog. Pero because of the revival of the pure message of the three angels message, the everlasting gospel, unadulterated, apostolic, non-commercialized gospel, dito, ito yung magpapahinog sa kanila, yung purity ng message. Kaya dito sa verse 15 ng chapter 14, another angel, pagkatapos ito ng presentation ng three angels, tapos namunga yan sa verse 12, alam na natin yung bunga, di ba? Here are the patience of the saints, here are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Pagdating ng verse 14, another angel came out of the temple crying with a loud voice, to him that sat on the cloud. Cloud, ano? Kita na natin yung meaning ng cloud na pag-aralan na natin yung cloud, presence of God. Thrust thy sickle and reap. Bakit daw? For the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth. Sa mga susunod, pag-aralan natin tong harvest. Ano? Nitong Revelation chapter 14. Paano natin nalaman na na hinog na ito? Naalala niyo yung sinabi ni Jesus sa Sermon on the Mount sa mga believers at mga church leaders. Sabi niya, you have heard that it had been said, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. But I tell you, pagkatapos niya, I tell you, love your enemy. Tapos in-explain niya kung ano mga characteristics ng enemy, those who despitefully use you, those who abuse you, pray for them, ganon. So meaning, itong message na ito, ng three angels message, the everlasting gospel in its purity, it will produce a people that will become mature at matutupad, hindi lang yung hula, kung hindi yung message ng Sermon on the Mount, yung conclusion niya sa chapter 5. Ano kasi hanggang chapter 7 yung Sermon on the Mount. Yung chapter 6, application. Paano nabubuhay yung mga believers in spite of, sa kabila ng nandito pa tayo namumuhay sa mundo. So yung last verse, kaya mga kapatid, isa na dapat natin tandaan, by the grace of God and through the presence, the guidance of the Holy Spirit, hindi talaga tayo mag-engage
na o maging judgmental sa mga tao kasi yung light ng gospel, iba't ibang angle yan. Tayo naman, iba't ibang stages ng growth natin. Pero in Jesus Christ, we are already perfect. And meaning yung perfect dyan, hindi sinless, mga kapatid, ano? Liliwanagin natin yan. Kasi pag itong perfect na ito ay sinabi natin sinless, as your Father is sinless, ay walang aabot yan. Kaya ang perfection natin na dun lang kay Christ. So anong ibig sabihin na be therefore perfect? Ang perfect dito is matured. Darating tayo, aabot tayo sa punto that we will become matured spiritually, matured in the faith of Jesus Christ, matured in the message of righteousness by faith, Christ alone our righteousness. So yun ang gusto ipaabot ng Panginoon. Ito ang i-reproduce ng message na yan na magpapahinog sa last generation of Christian. Kaya makita natin dito, yan ang tinatawag na first fruits. Kahit huli siya na generation, siya pa rin yung unang may hinog. Yung iba doon pa lang nila maintindihan sa langit. Kaya meron tayong mga kapatid naniniwala sa Diyos pero nagko-question, ano kaya, bakit kaya hindi natin sila masabi na immature kay Lord. Perfect sila sa stage nila. Pero yung pag-demonstrate sa buhay, itong 144,000, sila yung aanihin ng Panginoon. Sila yung magde-demonstrate ng full power of the gospel during the time of tribulation. Liliwanag sila, magniningning para silang diamond na pag tinamaan ng isang kulay ng ilaw, lilitaw yung iba't ibang kulay ng ganda ng Panginoon. Kaya doon sa diamond, para siyang color rainbow, ano? Makikita naman natin na rainbow. Bakit kasama yung rainbow sa Panginoon? Yung pag rainbow, na dyan lagi yan, it represents authority, power, and faithfulness ng Panginoon. Wala na tayong time mag-aral ng tungkol sa rainbow. Kaya, last time, tinanong ni Kuya Piper, bakit first fruit ito, no? Kasi sila yung unang magiging mature sa message and experience. Hindi lang head knowledge, mga kapatid. Talagang experience from the heart. Mature na itong 144,000. Kaya kahit anong gagawin ng Great Tribulation sa kanila, sila ay mananagumpay. Kasi wala silang ibang pinagtitiwalaan kung hindi ang katwiran lamang ni Kristo. Christ our righteousness. Biro mo, sinabi ng lingkod ng Panginoon sa Ellen White, one subject will prevail. One subject will swallow up all others. So lahat ng subject, anong subject? From Genesis to Revelation, iisa lang ang lulunukin niya ng isang mensahe. Christ, our righteousness. Ang sarap. Sa mga tao, kahit nagdidebate tayo, o basta marinig yung Christ, our righteousness, may iba ang dating sa puso ng tao. No? Sa churches natin, kung marinig mo yung Christ, our righteousness, the righteousness of the Lord, the three angels message, justification by faith, merong tamis na hindi mo maintindihan na kahit saan mo marinig yan, kahit anong simbahan, basta may yung phrase, yung line na Christ our righteousness, or the Lord our righteousness, the three angels message. Matindi si Ellen White that the righteousness by faith is the third angel's message in verity. So wala nang iba. Sila itong makaka-experience, kaya sila yung una magiging mature sa pananampalataya from head to the heart to the experience. Ano? Ngayon, kaya merong reaping kasi nandyan na yung tanda na ito ay hinog na para sa harvest. So pag sinabi natin malapit ng panahon, malapit nang dumating ang Panginoon, sinasabi lang natin na hinog na ang mensahe ng Panginoon sa experience ng kanyang bayan. Okay? Tapos sila ito ngayon ang magiging example ng mga tao, magdodraw, magmamagnetize ng mga tao. Oo, ang ganda ng mga pinag-aaralan nyo, ang ganda ng lifestyle nyo, naa-attract sila. Pero mga kapatid, alam naman natin yung nature ng kasalanan, ayaw magpasakop sa prinsipyo ng Panginoon. Maraming mga maa-attract, pero hindi lahat lalapit. Parang message ng days of Noah. Alam nila, nabalitaan nila may
may bangka, may arkas, lahat alam nila, wala silang hindi alam. Kaya nga bago pa umulan, binigyan sila ng time mag-isip para sa kung ano man mangyari sa kanila in few days, hindi nila sisisihin ng Panginoon. Sa end time, kahit pagdating ng Panginoon, yung mga hindi maliligtas, they will declare that God is love. Just and righteous are your ways, O God. Sa kabila ng kanilang mai-experience yung hindi nila gustong ma-experience, they will declare that God is love. God is just and God is true. Just and true are the ways of God. So ito sila ang magiging prototype ng mga taong mamamagnetize yung mga tao. Siyempre, hindi lahat pupunta, pero para tayong magiging mirror. They will see Christ in us, the hope of glory. Tingnan natin yan. Kaya ito, first fruit. Dito naman tayo sa no guile, no fault. Ito na yung final ng Laodicean message. Laodicean is faultless. Sabi ni David, mapalad, masaya, blessed or blessed is he whose transgression is forgiven. Kasi alam naman natin na lahat ng kasalanan tayo, nagsasalangsang tayo. Whose sin is covered. Now, please remember, napapa-English ako. Please remember that God did not send Jesus Christ to cover our sins. He sent Jesus Christ to take away our sins. So anong i-cover natin anong i-cover ni Lord na sinasabi dito? Whose sin is covered? Covered by the righteousness of Christ, the robe of Christ's righteousness. Ngayon, tatanggalin yung ating maduming robe. Nakakahiya yung pag mahubaran tayo, di ba? Pero mas maganda na dadaan tayo sa kahihiyan, sa pagtanggal ng Panginoon ng balat ng kasalanan na nandito sa atin. Dadaan yan doon sa cross. Pag sinabi ng cross, hindi yung ipapako doon sa dalawang kahoy, Meaning, ang principle ng cross, siya na, remember the Bible says, he that is hanged on a tree is under the curse of God. So Christ was hanged on a tree. He drink the cup of God's wrath without mixture doon sa cross. Hindi siya namatay because of the physical touch of the cross. He died because of the wrath of God that was heaped upon him. Doon binuho sa kanya. Pero pagbuhos doon sa kanya, sa kanyang humanity, remember mga kapatid, kasama tayo doon. So pag sunod kay Kristo, dadaan talaga yung kahihiyan. Kita mo yung mag-mission-mission ka dyan, di ba nakakahiya? Pero yung mga tao, maraming mga tao na tuloy-tuloy yung kanilang mga ministry, hindi nila kinahihiya yung gospel, ganun yun. So blessed is the man unto whom the Lord imputed not iniquity, hindi sinacharge ng Panginoon yung kasalanan, and he in his spirit there is no guile. Pwedeng pabukas kung sinong available dyan yung John chapter 1 verse 47 kasi iba ang approach ni Jesus dito. Baliktad naman. Sino kayang ready dyan? John chapter 1 verse 47. Kung naalala nyo si 47. Oo. Ito. Jesus saw Nathanael coming to him and said of him, behold, an Israelite indeed, in whom there is no deceit. Yan. Oo. Tapos napapansin niyo yung sabi ni Jesus? Tingnan niyo itong Israelites na to. Walang guile, walang deceit sa kanya. Anong response ni Nathaniel, Kuya Pipes? Doon sa 48. Nathanael said to him, how do you know me? Jesus answered and said to him, before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you. Then Okay. 49, Nathanael answered him, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Grabe ito. Oo. Pero alam niyo nangyari niyan? Yung bago nangyari yan? Sinabi ni Philip sa kanya, yung kanyang kapatid, natagpuan ko na yung Misaya na galing nasa... Pwede pabasa ng 45, Kuya Pipes, 45 and 46?
Doon mismo. Philip found Nathanael and said to him, "We have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Sandali lang ha. Nung nakita ni Philip si Nathaniel, sabi niya, natagpuan na namin yung Misaya na isinulat. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, nag-aaral din sila, hindi lang yung prophecy. Nag-aaral sila ng law. Yung sinulat ni Moises. Sabi niya, natagpuan na namin yung sinulat ni Moises. Tapos, anong nakasulat doon? Jesus of Nazareth. Nazareth. Oo. Anong response ni Nathaniel? Can any good thing come out of Nazareth? Yan. Ang point ko dito mga kapatid, si Nathaniel na dineclare ni Jesus na no deceit, no guile, inunahan ni Jesus in different sense kasi nagkagulat-gulat si nagulat si Nathaniel nung sinabi sa kanya ni Philip na natagpuan namin tong Mesias ang ayon sa nasusulat sa loob Moses. Anong reaksyon ni Nathaniel bilang isang Israelita? Sabi niya, meron bang mabuting umuusbong sa Nazareth? Tapos nung nakita siya, nung sinabi na ni Jesus, pwede pa ulit, Kuya Pipes, sa 47? Jesus saw Nathanael coming to him and said to him, "Behold, an Israelite indeed, in whom there is no deceit." Yan. Mabigat kay Nathaniel yan. Sa sobrang gulat niya, na grabe pa. Sabi niya, paano mo ako nakilala? Sabi niya, nakita kita sa may puno ng kahoy. Ayan. So, gusto ipaabot ni Jesus na yung pagiging no deceit mo, sa sarili mo, alam mo na hindi ka ganun eh. Pero ngayon, I declare you that you are an Israelite who has no deceit. Masyado mabigat yun sa kanya, no? So ito yung application mga kapatid. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Covered by what? By the righteousness of Jesus Christ. Yung declaration ni Jesus Christ, ganun ang tingin ni Lord sa atin. No Grabe. deceit. Itong Oh, Israelite na to na binabanggit ni Jesus dito, si Nathanael to. oh, Siya yung in-address, oh. Panginoon. Siya yung nagsabi na, di ba sabi ni Philip, natagpuan na namin yung si Jesus of Nazareth. Kaya ang sabi niya, ha? Sinasabi mo na naisulat dun sa prophet, law and prophet, galing sa Nazareth. Meron bang mabuting lumalabas sa sa Nazareth? Yan yung mentality niya doon kay Jesus. Ano naman ang mentality ni Jesus? Sabi niya, oh, nandito na yung isang Israelita na walang Bahid anong dungis. walang Walang bahid. bahid dungis. Oh, matindi Walang bahid ng pagkukunwari. Oh, matindi ano? Grabe yung declaration ni Jesus. Totoo ba yun kay Nathaniel? Hindi. Saan yung totoo? Totoo yun sa salita ng Diyos. Kasi yun ang tingin ng Diyos at yun ang byproduct ng ginawa at gagawin ng gospel sa buhay ng tao. Hinatan natin mga kapatid. Kaya sabi niya, paano mo ako nakilala? Sabi ni Jesus, nakita kita sa ilalim ng fig tree. So, yan mga kapatid. Ang version naman ni Peter dito sa ganyan, tingnan natin ano ang version, kung paano ito i-describe ni Peter dito sa 1 Peter chapter 2:21. Because Christ suffered for you, that is for us, leaving you an example that you should follow his steps. Susundin. Mga kapatid, warning ito. Pagbabigay tayo ng Bible study na hindi pa nila tinanggap si Jesus, ipipresent natin si Jesus as Creator and Savior. Hindi natin pwedeng idugtong o ituro agad sa hindi pa tumanggap kay Jesus na si Jesus yung example nila. Kasi mag-ingat tayo kasi as much as ayaw natin gawin, nasasabi at nagagawa natin na ituturo natin na sundin si Kristo para sa ating kaligtasan. Ang tawag sa theology niyan ay example theory of the atonement. Example theory of the atonement. Susundin natin si Jesus para maligtas tayo. Kasama din niya yung keeping of the law. Parang ganon. Yan ay subtle form of legalism. Kaya mag-ingat tayo. Si Jesus, no? Liliwanagin natin to. Si Jesus ay example lamang
doon sa mga tumanggap na sa Kanya bilang manlalalang at tagapagligtas. Doon pa lang papasok ang Christ. Kaya pag ginamit natin itong verse na to, lagi natin tatandaan na ina-address ni Peter dito yung mga tumanggap na, mga believers. Kaya sabi niya, Christ suffered for you. No, anong suffered yun? Christ became our Savior. Pagkatapos niya maging Savior, leaving us an example that we should follow His steps. Ano yung steps na susundin natin? Who did no sin, neither guile was found in his mouth. Tanong mga kapatid, si Nathaniel ba, no guile talaga siya sa sarili niya? Kalalapastangan pa lang niya, sabi niya, ha? Nazaret, meron bang mabuting umuusbong sa Nazaret? Sa kanyang sarili yon. Pero sa mata ng Panginoon, there was no deceit in him. So in Jesus Christ, by His grace unto the truth of the message of the three angels' message, in Him, we have no sin. In Him, there is no guile found in our mouth. Kaya nagre-rejoice nga tayo sa study, puro word of God yung ating desire. Wala na lang tayong kagabi nag-Bible study. We are not congratulating ourselves, but we are just praising the Lord, mga kapatid. Ito yung nangyari sa mga apostles and disciples and mga new converts nung pagbaba ng banal na espiritu. Daily, they break bread and pray. Daily. Tayo nga hindi daily, pero ngayong week, siguro magiging 3 times tayo, kahapon, ngayon. Pero wag na natin bilangin yan. Ang mahalaga yung pantay nagre-rejoice sa Word of God. Yung Bible study natin kahapon, parang emergency lang yun eh. Kasi nga mayroong post doon sa Facebook. So ito, tuloy natin sa 23. And while being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats. Nakita na siguro natin yung napag-usapan natin kagabi, isang kapatid na parang tinanggalan ng position o ano. Parang yun, doon sa kwento ni Brother Neil, hindi siya nagre-react. So makikita na natin, nandito talaga yung Spirit ng Panginoon. Yung lifestyle ni Jesus Christ na nagiging model ng mga believers. Pagdating ng panahon, mga kapatid, wala na yung mga alagaan natin kasi pinagkatiwala ng Panginoon sa atin itong denomination natin. Pero just in case, kasi under attack din itong denomination natin. At ang atake ng Satanas, ang atake ng kaaway is subtle. Hindi natin makita na mali na pala yun. So ang focus natin is Jesus, the author and the finisher of our faith, who did no sin. No guile was found in his mouth. When he was reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats. Pwede naman sabihin ni Jesus, pagkatapos nito, makikita nyo. No? So, but kept entrusting himself to him that judges righteously. Ayun ang spirit, yun ang life, yun ang mindset ni Jesus Christ. Entrusting himself to him, yan yung si Father, who judges righteously. Kaya, alalahanin natin mga kapatid, yung binigay ng Panginoon ng kanyang buhay. He himself bore our sin in his own body on the tree. For what purpose? That we might die to sin and live for righteousness. Anong righteousness yan? Para mamuhay tayo ng sarili nating righteousness? So that we die to sin and live for. Pag nakita nyo yan, live for Jesus. Live for righteousness. Live for God. By His wounds, yung sacrifice niya doon sa cross, that He experienced abandonment, total abandonment, goodbye to life forever. Tayo ay ma-reconciled, spiritually healed, reconciled, bring back to the fold, to the kingdom of God. So, ang ibig sabihin ng tree, kasi pag kinakausap ng mga disciples, nakausap nila yung mga Hudyo, hindi sila gumagamit ng word na cross.
Kasi the tree is the truth of the cross. Hindi yun Roman cross. Doon siya ibinitin kasi yun ang dinidemand ng mga Hudyo. At the same time, para matupad yung sabi ni Kristo na, if I be lifted up, I will draw all men. And sinasabi niya kung anong klaseng kamatayan ang dadanasin niya doon sa cross. Ano yung cross na yon? It was actually the curse of God. Curse of God is goodbye to life forever. Doon dinurog, doon tinapos, doon hinatulan ang kasalanan sa cross. Kaya ang ganda, no? Anong resulta nun? Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. So anong resulta ng message na to? Dito may experience ng last generation of Christian. Itong lahat ng message ng apostolic, kasi sila nag-umpisa ng church, yung revival ng message, ano? Yung purity ng message, kasama pa nila si Jesus. Tapos nawala na si Jesus, si Pablo yung evangelist na nagpaikot-ikot sa iba't ibang lugar. Anong sabi niya sa mga taga-Colossus na naniniwala sa mga iba't ibang power pa? Sabi niya, pinili kayo ng Diyos. God has chosen to make known among the Gentiles. Kasama kayo, kasama ang hintil, hindi lang yung mga Hudyo, the glorious riches of this truth that we don't understand. The mystery. Ano itong truth that we don't understand? Which is Christ in you, the hope of glory. Si Kristo na namumuhay sa inyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ito yung pag-asa ng biyaya ng Diyos na bago siya dumating, makikita ng buong sanlibutan sa kanyang bayan, the 144,000. So anong gagawin ng bayan ng Diyos? Hindi na tayo mag-i-engage sa kung ano-anong mga style ng approach. Ito ang gagawin ng 144,000. We preach, we warning every man, teaching every man in all wisdom about the righteousness of God, that we may present every man matured, every man perfect, not in themselves, not in ourselves, but in Jesus Christ. Okay? So yan ang message. Hindi tayo, say punta kayo dito para magbago na tayo, para tanggapin tayo ni Lord, iligtas tayo. Hindi. Ito yung message na dapat malaman ng tao that in Jesus Christ, they are already spiritually matured. Yun ang sinabi ni Jesus kay Nathaniel, yan ang sasabihin natin sa mga tao. No? So tingnan natin ito. Sa throne of God, laging may rainbow, no? Revelation chapter 14:5, in their mouth. Sandali lang, kasi tumalon siya eh. In their mouth, sandali. May ano pa to, hindi ko natanggal yung animation nito eh. Sandali lang ha. Yan. Sa Revelation 45 na pagkita natin, in their mouth there's no guile found in them. Dito na tayo kasi dito niya gusto. Ay. Paano ito matanggal yung animation nito? So, yan yung sa Revelation chapter 7 verse 14. Ganun din. They have washed their robes and made them white in the blood of Jesus Christ. Nakita na natin yan kahit magtakbo-takbo siya. So dito tayo sa 8 characteristics ng hindi nyo nakita yung Jude, ano? Jude 24. Ayan, Jude 24:25. Now unto him, that is Jesus Christ, that is able to keep you from falling. Tingnan niya ha, yung binasa natin sa Colossians kanina. Ito yung gagawin ni Jesus. So by His grace, magdi-decide tayo na tayo ay mananatili sa Kanya. Now unto him that is able to keep us from falling, to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. Kaya kumakanta yung 144,000 doon, ano?
na sila na nakakalam. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and ever. So ito yung gagawin ni Jesus. He will present us faultless. Sa ngayon, sa ating present experience, the grace of God, the power and presence of the Holy Spirit is able to keep us from falling and present us faultless. So dito tayo sa 8 characteristics ng 144,000. Number 1, tandaan natin mga kapatid, yung 144,000 is a symbolic number. Symbolic yan na meron silang characteristics. At ang number 1 na meron sila yung name of the Father, the seal of God. Number 2, they are spiritual Israel. Hindi na itong literal Israel. And they find refuge, shelter in the gospel, in the message, the sanctuary message, the everlasting gospel. Yan yung sanctuary. Kaya tuwing magsalita tayo ng actually yung sanctuary, pag present natin yung sanctuary message, may confusion doon sa building, tsaka basta na ako confused, pero darating ang panahon mga kapatid na ma-realize ng mga tao na itong sanctuary na ito is not about building. It's about Christ who dwells in us, the Father that dwells in us, the Holy Spirit that dwells in us. We are God's temple. We are God's sanctuary. 1 Corinthians 6:19 and John 14:23. Number 4, separated from the corrupt teaching of men. Ano tong corrupt teaching of men? Maraming katotohanan, kaunti lang ang mali. So nandito na tayo ngayon sa time na yan kasi ang mga tao naman ay talagang nagsisearch. Kaya lang, ang malungkot lang sa church natin mga kapatid, ay more on debate yung orientation natin. Kaya pag hindi magkaintindihan, medyo mabilis tayo mag-react ng makipag-argue. Lalo na sa mga YouTube, makikita natin yan ngayon. Number 5, God's faithful and obedient people even to the end. Pag sinabing even to the end, yung word na even, sa kabila ng hardship ng buhay, kung anong style man ng kaawayan ang ibibigay sa atin. Pwedeng sa pera, pwedeng sa katawan, mga sakit ng katawan, pwedeng sa pamilya, pwedeng sa simbahan, sa trabaho, kung ano man yan. But they will remain faithful and obedient even to the end because the grace of God is enough to empower, to strengthen us, to keep in the faith. Number 6, Christ-centered people. Lahat ng pinag-aaralan nila sa Bible, kahit anong subject, umuuwi at nakatutok doon sa righteousness ni Jesus Christ. No? Number 7, they are the first fruit unto God. Sila itong unang mahihinog sa message at sa experience. Hindi sa head knowledge lang pero mag-uumpisa talaga yan sa head knowledge. Kasi hindi tayo mahihinog na walang bunga. Kagaya ng bunga, nag-uumpisa sa hilaw. So yung juice at mga nutrients ng puno, dadalhin sa sanga, tinatanggap ng bunga, namamature yung bunga hanggang maghinog siya. Saan natin gagawin yun? By abiding in Jesus Christ. Abide in me and I in you. Ano? So patuloy. Pag sinabing abide, hindi tayo kakabit kay Kristo. Ibig sabihin, nananatili. Sa ibang translation, remain. Bakit? Kasi na kay Kristo na tayo eh. Last one, they are faultless, blameless. Ito yung last part natin na pinag-aralan. Committed to God's truth. Ibig sabihin ito, as much as marami tayong liwanag, kasi yung natanggap natin na liwanag mula nung 1844, papunta ng 1863, praise the Lord na binigay niya, inipon niya lahat ng mga liwanag dito sa atin sa church, sa Seventh-day Adventist Church. Pero, kailangan sipilyahin pa rin kasi maraming mga residues ng Babylonian na Babylonian, mga pagan. Yung evangelical gospel, malapit-lapit na sa katotohanan eh. Kaya lang laging kulang nga eh. Laging kulang. Dandun lang sila sa justification. Tayo naman, sa sobrang nakita natin yung holy living, ang kahalagahan ng holy living bago dumating si Jesus Christ, iniwan naman natin yung justification by faith. So through the 1888 message, righteousness by faith, kinuha ng Panginoon ito lahat at ibinigay niya sa kanyang dalawang lingkod, kay Jones at Wagoner. Okay? So yan ang
ang last day generation of Christian, 144,000, they are faultless, blameless. Pero paano natin makita yung blameless? Hindi sa ating sarili, kung hindi yung commitment natin sa katotohanan ng salita ng Diyos. Yung pinaka mindset natin will learn to love the truth of the Word of God. Wala nang laro-laro o kung ano namang ginagawa natin sa Word of God. So, ang last part ng study natin ngayon, ito. Maganda ito kasi akala natin yung mga Old Testament story, parang history lang yun para magbigay sa atin ng encouragement. Meron niyang connection sa prophecy at sa present time hanggang sa pagdating ni Jesus. Naalala nyo? So yung pagpili ni Gideon ng kanyang mga tauhan at yung kanilang tagumpay laban sa mga Midyano, ay ito ay nagpapahayag, nagpapakita kung paano tatatakan yung 144,000 at yung kanilang tagumpay laban sa kanilang kaaway. Tingnan nyo mga kapatid. Di ba ang pinili ni Gideon, 32,000? Ang kalaban nila ay 135,000. Anong sabi ng Panginoon? Marami ang Gideon. Pag manalo sila, sasabihin nila, oh, ang galing namin. Kaya sabi ng Panginoon, bawasan mo yan. So binawasan ng 22,000. Ilan na lang natira? 10,000. Sabi ni Lord, marami pa yung Gideon. Bawasan mo ng 9,700. So 300 na lang yung kay Gideon. So, i-picture nyo kung paano gagawa ang Panginoon ng pa-i-execute niya yung kanyang power. 300 against 32,000 with chariots and horses. Kaya napag-aralan natin sa yung mga seals, yung yung apat na mga kabayo, anong mga meaning ng kabayo at mga chariots, panggera talaga yan eh. So ilan sa isang sundalo ni Gideon doon sa 300 niya na sundalo, makikipaglaban sila sa 32,000. Ilan ang kakalabanan ng isang sundalo ni Gideon? 450 with chariots, with armors and horses. Pero nga sabi ng Panginoon, ang laban ay hindi sa inyo. You will smite the Midianites as one person. So 300 against 1. Grabe intindi ng Panginoon. So dito makita mo, a small group selected from among all Israelites. Mga Israelites ang pipiliin na magiging army ni Gideon. Ganon din, maraming believers. Maraming tumanggap kay Lord. Pero dito sa spiritual Israelites na mga believers, magkakaroon talaga yung una silang magiging matured. Ano? So kaya hindi tayo ma-confuse dito sa 144,000. Maturity, they learn to love the Lord. So maraming believers, pero pipiliin sila 144,000. Hindi yung number, kung hindi yung characteristics. Okay? Liliwanagin natin yan. Anong pinagamit ng Panginoon kay Gideon? Makikipaggera ka, Gideon. Magdala ka ng pitcher. Hinihintay ni Gideon, inisip niya espada o pana, bow and arrow, espada, yung mga panggera. Pero sabi ni Lord, hindi, magdala ka ng pitcher. It represents pala yan sa atin. Ito yung ating katawan na tahanan ng banal na espiritu. Kasi doon nila ilalagay yung ilaw nila, yung torch, doon sa loob. So tayo, ang liwanag ng banal na espiritu na nagdadala sa atin sa katotohanan sa salita ng Diyos, nandito sa buhay natin. So our bodies are the temple of the Holy Spirit, the Son, and the Father. Kaya, paano makita ng sanlibutan? Christ in you, the hope of glory. Kasi dito sila nakatira sa atin. Hindi na tayo nakikita, no? Okay, ano naman yung torch, yung ilaw, nandun nakatago doon. So the Holy Spirit dwells in us. Ano sabi ng Isaiah chapter 60 verse 1? Although sa third coming ito, pero ang implication nito, hindi tayo maghintay ng, I mean, second coming, hindi tayo maghintay before Jesus comes. Ngayon na. Arise, for the light shine in you. So nandiyan yung banal na espiritu, dinadala ang salita ng Panginoon, ang katwiran ng Panginoon. He's reproducing the righteousness of Christ in the life of the 144,000, the last generation of Christian. Trumpets, they blew. Pinatunog nila. So dito, pag binasa niyo yung 1 Corinthians 14:8-9,
Pwedeng pabasa, Kuya Pipes. In the context yan ng yung spiritual gift. Ang sabi ni Pablo, pag hindi maliwanag yung message mo, hindi alam ng nakikinig. So dapat yung mga musician na nagpapatunog ng trumpet, it could be charged or retreat. Basahin natin, Kuya Pipes. 1 Corinthians 14:8 and 9. Ginamit ni Pablo dito yung kaya laging trumpet dito sa Revelation meron 7 trumpets. Kasi yan ang sa lahat ng musical instrument, yan ang pinaka-unique ang tunog, Kuya Pipes. For if the bugle produces an indistinct sound, who will prepare himself for battle? So also you, unless you utter by the tongue speech that is clear, how will it be known what is spoken? For you will be speaking into the air. Yan. So dapat mga kapatid, sinabi na ni Ellen White yan na ang message ng three angels message is a unique and distinct ray of light. So pag narinig nila itong message nito, ang tao talaga ma-attract sa message. They will decide for themselves either to surrender doon sa truth ng Word of God or i-reject nila. Kaya sabi ni Ellen White, the message of the third angel's message sa Adventist is a unique. The way we present it must be unique and distinct ray of light. Naiiba. So hindi ito evangelical, hindi siya pagan, hindi siya religion. Ito ay purity of the message of the three angels message, the everlasting gospel. Kasi pag magpatunog tayo ng message, pag hindi tayo sigurado sa kanta, sa tunog, sa tamang message, confusion ang umaabot sa mga tao, nako-confuse sila. 'Di ba? Yan. So yan yung sino yung mga kalaban nila Gideon? Midianite, Amalekites, saka children of the east. Yung mga grasshopper multitude. Sa end time, pinag-aralan natin ito last time, the dragon, the beast, and the false prophet or image of the beast. So yung Midianite, ang nangyari sa kanila, nung pinatugtog na nila yung trumpet saka pinapalo yung pitcher, nandun yung ilaw sa may ilaw sila pero kasi yung parang ganito, ang ilaw niya nandiyan sa loob. So kung hindi ito clear, walang ilaw sa labas, kita nila Gideon yung sarili nila. Kasi may ilaw sila diyan sa kanila eh. 'Di ba? So outside diyan sa pitcher na yan, walang ilaw. So yung mga kalaban nila walang ilaw, sila mismo nag-away. So they destroy themselves. So dito, yung enemy ng bayan ng Diyos will destroy each other. Revelation 17, naalala natin. Tingnan natin ha, mga kapatid. Naalala nyo itong Revelation 17? One of the 7 angels who had 7 bowls came to me and said, "Come, I will show you the punishment." Tingnan nyo, may punishment dito. Sino may punishment? The great prostitute who sits on many waters. Tapos in-explain niya, ito na prostitute, na merong pangalan sa kanyang forehead, title niya, Mystery Babylon the Great, Mother of Prostitute and the Abomination of the Earth. In-explain niya sa verse 15, and the angel said to me, the waters you saw, ang tubig na nakita mo, kung saan nakaupo itong prostitute, ito yung mga tao, peoples, multitudes, nations, and languages. Pagdating dito sa 16, ano nga yung topic natin dito? The enemy of God, they destroy themselves. Sila mismo yung nag-away-away. Tingnan mo dito sa verse 16. The beast and the 10 horns. Di ba dyan nakaupo yung harlot? You saw will hate the prostitute. Yung kanyang inuupuan, magagalit sa kanya. So hindi nakakatakot itong message ng gospel kasi pinapakita yung buong picture. So yung message natin, hindi tayo mananakot sa tao para lumapit sa Panginoon at maging member natin. Ibigay natin yung buong katotohanan. Makita nila ang Panginoon ang in action sa pagtalo sa kalaban. The beast and the 10 horns you saw will hate the prostitute. They will bring her to ruin and leave her naked and will eat her flesh and burn her with fire. So makikita kasi nitong mga 10 horns, nalinoko lang sila nitong prostitute na ito, they will turn against her at makita nila yung liwanag ng ebanghelyo.
the glory of Christ, Revelation 18:1, the other angel coming down from heaven, having great authority and lightened the earth with his glory. Makita nila mali pala yung turo na yun. So magagalit sila doon, sila mismo. Bakit mangyayari yon? For God has put it into their hearts to accomplish His purpose by agreeing to give the beast their power to rule until God's words are fulfilled. Nakita natin mga kapatid, yung pagkagalit pala nitong beast saka yung 10 horns, nakaprogram yan sa Panginoon kasi kasama sila sa kaligtasan. Pero dahil nadali sila sa pandaraya ng prostitute na ito, nung nalaman nila yung everlasting gospel through the message of the last generation of Christians, na ito tayo ngayon na pinagkatiwalaan ni Lord, doon sila tatalikod sila, kakalabanin nila yung prostitute. Amen mga kapatid? So last Amen. part na ito, yung kay Joseph. Ano naman istorya dito? Joseph? Si Joseph, lahat ng na-experience ni Joseph, pinakamahabang kwento sa buong Bible, ang buhay ni Joseph. Hanggang sa last chapter ng Genesis, siya lang andun. Pero alam niyo mga kapatid, si Joseph, siya yung nagpapahayag na para siyang savior. Pero actually, hindi. Siya lang yung nagdala ng seed of the savior. Si Judah yung linigtas doon. Ano bang papel ni Judah doon sa 12 tribes? Wala naman. Tingnan niyo mga kapatid kung paano magplano ang Panginoon. Kasi para hindi makapagmayabang si Judah na, kasi kung si Judah yung naging Joseph, mamayabang siya. Kaya ako nang ganito kasi nandito sa akin tagapaglitas. So ako yung ililigtas mo. Parang ang dating niyan, parang si Mary ang carrier ni Jesus, si Mary na ngayon ang ino-honor na tagapagligtas din. Nakita niyo mga kapatid. Kaya ginawa ng Panginoon, ng ibang tao, minsan magseselos tayo yung may message, tapos tayo yung hindi nagpe-preach. Tapos hindi yan nagpe-preach tungkol kay Jesus. Kasi nandito sa amin yung purity ng message. Yan. So si Joseph, tingnan natin yung story ng Joseph, no? Even all nauna pala ito. Dito muna tayo sa una. Si Joseph, kinaingitan ng kanyang mga kapatid dahil sa noon pa lang, iba naman ang istorya nila Joseph pero merong spiritual katotohanan, no? Noon pa lang meron ng dysfunctional family. Love na love ni Jacob si Joseph. So pinagawan siya ng many colors. Akala natin out of that uh, dysfunctional situation sa family nila, meron pala yung spiritual truth nandito kay Jesus. So Jesus hated because of his pure character, white. White is made up of many colors. Anong ibig sabihin ng white? Actually, yung white mga kapatid, hindi siya color eh. Light yan. So if there is light, lahat ng colors kita. Naalala niyo sabi ni Jesus, they hate me for no reason because I testify their works are evil. So wala pang sinasabi si Jesus, guilty na sila. Alam nila na sasabihin ni Jesus yung kanilang kasalanan, yung ating kasalanan. So nakita natin, so garment symbolizes character, yung character ni Jesus, yung purity ng character ni Jesus. Ewan ko, meron tayo kumisan mga kapatid na magse-share sila ng testimony nila, halimbawa sa trabaho o sa ano, may magsasabi ng mga katrabaho, tahimik na kayo kasi nandiyan na si ano. Oh. So wala pang sinasabi sila, yung mga kung ano-anong ginagawa ng mga iba, magchismis o ano, wag kasi nandito na si. So pagdating mo, yan na kaagad ang arrive mo sa kanila, titigil na sila kung anong ginagawa nila. So yun ang nangyari kay Jesus. So the many colors symbolizes character, yan yun ang character ni Jesus Christ. Number 2, brethren plotted to kill Joseph, yun din ang plano ng his own brethren. Alam na natin yan. Joseph placed in the pit and Jesus placed in the grave. So brought out in the pit and went to Egypt. Galing doon sa balloon, dinala siya sa Egypt. Si Jesus Christ after his death, he was resurrected, and after 40 days, he went to heaven. Yan.
Pa naayos to ah. Ito na lang. Kaya na di ko naayos ng tama. So dito tayo sa brought out and so was given all power as prime minister in Egypt, Jesus, sa Matthew 28 verse 18, bago tayo pumunta ng 19, o go into all the world, tingnan muna natin, ang sabi ni Jesus, all authority, all power was given to me. So based on this power in Matthew 28:18, doon pa lang siya nag-utos ng go ye therefore. So nandiyan yung parallel ni Joseph, yung authority niya doon sa Egypt, hindi siya taga-Egypt, pero may authority siya. Si Jesus, hindi siya taga-lupa. He came from heaven, but he has authority in heaven and in earth. Binalik na sa kanya yung authority na inagaw ni Satanas doon kay Adam. Jesus the second or the last Adam. So Joseph spoke to his brethren through an interpreter. Jesus speaks through his church, through his servants, the prophets. Sa prophets, sa servants, sa ngayon tayo as a church. Kaya iba-iba yung spiritual gifts natin. Pero isang layunin, to bring Jesus Christ to a dying world. Was reunited with his brethren and bestowed gifts upon them, mga garments dito. So tayo as a church will be reunited with his brethren and bestow gifts upon them, the white raiment of Jesus Christ. Di ba ino-offer ni Jesus Christ sa Laodicea, buy of me? Bakit buy? Wala naman, pulubi naman yung Laodicean. Because God wants to exchange our corrupted, filthy rag righteousness. I-exchange natin yun, ang ibabayad natin sa Kanya para ibigay niya sa atin yung Kanyang white raiment. Kasi mayabang tayo as Laodicea, nung hindi pa natin naintindihan yung gospel. Gusto natin eyeball to eyeball. Lord, ano bang gusto mong gawin namin para maligtas kami? Sabihin mo lang gagawin namin. Nung na-realize natin yung goodness ni Lord, it leads us to repent. Nag-repent tayo from self-righteousness and accept the righteousness of Jesus Christ. Nandiyan yung exchange. Ngayon, ang pinakamaganda, itong last part. Bakit hindi doon kung kanino, kay Ruben o ano? Bakit doon sa bunso? Kasi yun ang, tinan yung mga kapatid, 12 sila. Si Joseph, nandun siya ngayon, hindi siya masyado nakilala ng kanyang mga kapatid. Ngayon, para ma-reconnect, binigyan niya ng special situation doon sa kay Benjamin. Doon niya linagay yung cup para pagsabing, siguro kinuha niyo ka, alam niyo naman yung istorya, no? So Benjamin was the youngest, the last born. So marami silang magkakapatid. Ganon din ang 144,000. Maraming mga believers. Pero tayo yung last, tayo yung bunso. Meron tayong special honor. So si Benjamin, last born, binigyan ng situation para makabalik sila. Pagkatapos ng pagtingin nila nakuha na yung cup doon sa sako ni Benjamin, pinatawag sila lahat at doon na binigay ni Joseph yung message kung ano lahat ang pangyayari. So tayo ganun din. Last generation na tayo, binigyan na tayo ng special honor ni Lord. Pagkatapos niyan, darating na si Jesus Christ, i-explain niya na lahat. Pero doon sa throne of God, 144 lang ang makakakanta ng awit na yun. Kasi sila yung nagkaroon ng personal experience kung paano na nagumpay sa pandaraya at pagpahirap ng kaaway. The Great Tribulation. So mga kapatid, dito natatapos ang ating study about the last part of study of Laodicean message. Laodicean is faultless. And that Laodicean that is faultless is the 144,000. Pagpalain tayo ng Panginoon at sana by the grace of God through the working and the indwelling of the Holy Spirit, i-absorb natin itong katotohanan ng salita ng Diyos. God bless us all mga kapatid. Amen. Any reflections mga kapatid? Dagdag o kaya affirmation? Mayroon dalawa. Sige, sige. Yung sa text na be perfect as your Father perfect, ang isa din kuhan ko dun is like example si Moses. There's a possibility na hindi tayo makasala in a period of time like 3 months, 1 year or something. Kasi
through Christ righteousness, tanggalin yung kuha natin, darling sin or continued sinning, mga ganun. If ever makasala tayo, isa unplanned sin or involuntary sin like Moses, di ba? From time na nagkuhan siya kay Kristo, doon lang siya nakasala yung sinabi siya kausapin mo yung bato pero pinalo niya. It's a involuntary sin or unplanned sin. So there's a possibility through, depends din sa maturity natin sa Christ righteousness. Hindi na tayo makasala, pero if ever makasala, it's an involuntary or unplanned sin. Hindi yung kasalanan na darling sin or continued sinning. Like yung makasalanan pa tayo, yung araw-araw natin gustong ginawa na tulad sa mga kabataan, yung mahilig sa mga porn, mga ganun. Yung mga ganun, tanggalin ng Diyos yun. Pero if ever makasala, it's unplanned sin or shall be involuntary. Then ang isang tanong ko lang kay Kuya Pe, yung 144,000 is representative lang at sa Diyos na magpakita na to demonstrate the Christ righteousness. Pero aside from that, sa last generation, meron ding grupo na maligtas pero hindi kasali sa 144,000 o si 144,000 lang po. Tanong po yung kuwan. Yan lang po. Marami talagang maliligtas, pero itong 144,000, sila yung unang naging mature sa message ng Christ righteousness. Sila yung mga ka-experience. At the same time, last generation kasi ito, sila yung dadanas ng Great Tribulation. Ito about sa same generation din ng 144,000, hindi sa kabuuan. Same generation, 144,000. Ang kuwan nila is representative na to demonstrate Christ righteousness, pero sa generation lang, aside from generation, meron ding maligtas na hindi sila kasi sa 144,000, may faith sila pero hindi katulad sa 144,000. Meron, marami. Sa same generation. Same generation nila. Oo. Doon na sila magmamature sa langit. Kasi yan ang pagawan ko. Okay. Sino pa? Ang masasabi ko lang, Kuya AP, ang ganda. Praise the Lord. Praise God, oo. Amen. Ikaw, Kuya Pipes. Kasi wala pa eh. Yung kayang first fruits sa 1 Corinthians chapter 15, 20 hanggang 28, tsaka yung first fruits na binanggit sa Revelation 14:5, posible magkapareho. Yung sa 1 Corinthians chapter 15, ang dinidiin ni Pablo doon, na dahil sa pagka-resurrect ni Jesus Christ, itong mga believers, susunod siya na mare-resurrect din. Kasi maraming mga namatay na bago pa si Jesus, namatay sila na believers eh. Saan sila huhugot ng pag-asa na paano sila ma-resurrect? Kagaya ng mga sa Old Testament. Siyempre doon sa resurrection ni Jesus. Yan ang tinutukoy ni Yan ang tinutukoy ni Pablo. Pero yung sa first fruit dito sa Revelation, hindi about resurrection ito, kung hindi ito yung experience ng Christ-like character in its purity na marirevive dito sa 144,000. Sila yung magde-demonstrate ng power of the gospel sa buhay nila na sa kabila ng ang issue talaga sa 144,000 yung Great Tribulation. So paano sila ma-resurrect kung buhay pa sila doon sa Great Tribulation? So sila yung first fruits ng bunga ng gospel. Sila yung unang maka-experience ng truth of the gospel. Magmamanifest ng character ni Jesus. Yung sa context ng 1 Corinthians 15, resurrection. Sila yung unang mabubuhay. So first fruit among the dead. Tapos yung sa ito naman, sila yung first fruit ng maturity sa faith of Jesus, the righteousness of Christ. Kasi kaya ako natanong yan, yung mga unang mga banal na natutulog sila ngayon, yung pangalan ng Panginoon nasa forehead din nila. Di ba?
yung karakter ng Panginoon nasa kanila, yung batas ng Panginoon nasa kanila rin. Kung ano yung merong karakter ng 144,000, yung mga natutulog ngayon, lahat sila meron din silang karakter nun. Oo. Pero hindi sila mag-experience ng Great Tribulation. Yung last final battle. No, di ba yung Great Tribulation, yun, hindi naman siguro, yung tribulation, dumanas din sila ng mga tribulation. Ano yung pagkakaiba ng tribulation na sasapitan nitong huli kaysa doon sa inabot ng mga napugutan ng ulo? Oo. Ang tribulation noon about physical death ng faithfulness nila sa Panginoon. Ngayon, ang tribulation dito, yung deception ni Satanas to take away yung eternal death ang aagawin ni Satanas sa atin eh. Sa 144,000 to take them away from. Dalawa kasing persecution eh. Yung unang persecution, mga patayan, yung physical na patay. Ngayon, ang pagpatay ni Satanas na gusto niyang mamatay tayo, hindi yung, kasi pag pinatay niya itong mga tao, mareresurrect ito, bali wala lang yung energy niya eh. So kailangan ang magiging program sa Great Tribulation, paano niya ma-deceive itong mga taong ito sa pamamagitan ng kanyang mga religious programs na ginagawa ng mga tao na hindi natin alam, nahuhugot na pala tayo from the source of eternal life. Hindi At ba the yung same time, yung pangyayari, di ba, literal galing yung sa Egypt tapos naging Rome. Pag-aralan natin yan sa chapter 15 tsaka 16. Dati literal Rome, literal Babylon. Dito ngayon spiritual worldwide. Dati geographical, ngayon worldwide ito. So merong magmamanifest ng karakter ng Panginoon sa iba't ibang lugar. Kaya ang tanong ng isang elder doon, sino itong mga ito? Sabi niya, sila yung lumabas sa Great Tribulation. So from the earth. So from the earth, hindi sa isang place. yung Revelation 14:2 at saka yung Revelation 12:11, hindi parallel yon? 12:11, Hmm. they love their lives They did not love their lives unto the death. even unto death. They overcame him by the blood of Jesus Blood of and the Lamb, by the oo. word of their testimony. Hindi sila Ang issue parallel. kasi ang issue kasi diyan yung spiritual church na dinala ng Panginoon sa wilderness. Parallel yan sila na believers. Pero hindi ko lang alam kung ang description kasi ng 144,000, meron silang experience na sila lang ang pwedeng kumanta. Nakuha mo? So, hindi ko alam kung pagdating diyan kasi iba-ibang characteristics ng 144,000 eh. So Pero pagdating Hmm. go ahead. Saints din ang tawag sa kanila, yung sa 12:11. Hmm. Diba 12:17, saints din sila. Yung Oh. 12:17 at saka yung 14:12, parallel sila, di ba? Magkaiba ba yung 12:17 sa 14:12? Hindi, pagdating do sa tawag sa title. Kaya nga sinasabi ko na maraming Christians, tsaka yung tanong ni Lowen kanina, maraming maliligtas na hindi lang 144,000. Ang ano lang, ang kaibahan lang ng 144,000, sila talaga yung magde-demonstrate sa final demonstration ng great controversy. Sila yung tatayo. Maraming mga pananampalataya na pinersecute nung panahon. Pero Sila hindi, sila yung ah, Bukod fulfillment ng Revelation 18:1. sila yung magbe-vindicate ng power of the gospel. Kasi ito mga nauna, hindi sila pwede na sa 18:1 sila kasi natutulog silang lahat Oh. ngayon. Mm-hmm. So yung buhay talaga ang kaya nga hindi pwede sa yung doctrine ng rapture, masisira siya dito sa truth ng 144,000 kasi kung ira-rapture ng Diyos, basta na lang hugutin ng sino magde-demonstrate ng glory of God sa earth. So dapat itong 144,000 nandito sila sa earth para mag-come out sila sa Great Tribulation. Sila yung nakabukod tangi.
Or Oo. Kailangan Ano talaga pa? maging matibay yung ating maging airtight yung pangunawa natin doon sa first fruits. Kasi iba-iba yung iba-iba yung meaning ng first fruits sa New Testament eh. Meron din siya sa Old Testament. So kailangan talaga airtight siya to the point na bagaman first fruits yung binabanggit doon, not necessarily na lahat ng mga those who are asleep in Christ na magre-resurrect, Hmm. kundi mature nga sila. Doon sa 1 Corinthians 15 kasi, specifically, binanggit yung first fruits doon na sila Resurrect. mare-resurrect. Pero dito sa 14:5, first fruits lang, walang meaning. Nandun sa ano, sa verse 15, Kuya Pipes. 14:15? Oo, tingnan mo kung anong sabi doon. Kasi nandiyan lang yan sa context ang mga answer eh, mga explanation eh. 'Di ba 14, three angels message yan. Oh, ito. And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, Trust Hmm. in thy sickle and Ah. reap, for the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe. Oh. Sila yung una na hinog. Hinog saan? Hinog sa character ni Jesus. Yan yung sa verse 12. 'Di ba namunga yung gospel ng patience, keeping the commandments of God, and And the he faith of that Jesus sat Christ? on the and he Oh, that sat on the cloud trust in his sickle on the earth, and the earth was rich. harvest. Pag-aralan natin yung harvest sa mga ano bang susunod natin na pag-aralan na nabanggit ko kanina? Kaya ko naalala yan, Oh, yung Leviticus 23:10, Feast of Harvest, di ba? First oh, fruits yun. oh. Tungkol din sa resurrection yun. Resurrection ni Jesus. Oh. Hmm. Hmm. So maraming mga instances na yung first fruits nagre-refer sa resurrection, sa Oh. harvest. Pero dito, harvest, hindi resurrection of the dead ito. Hmm. Ani ito, pag binasa mo yan hanggang sa last part ng Revelation, merong dalawang harvest diyan sa ano eh. Sa yung Revelation chapter 14, Hindi, tama rin ito kasi 1 Thessalonians chapter 4, 16 and 17, yun din yun. mm, At saka yung nandun din, doon sa pareho ring parehong first fruits doon. ah, Yung as in Adam all die, so uh, a- all shall be made alive also in Christ. Di ba? mm, Meron ding first and second, meron ding ganyan eh. Teka, ah. 1 Corinthians 15:20, 15:20 to 28. Pagkatapos niyan, basahin natin yung 15 to 20 ng Revelation 14 para makita natin. Ah, Sandali lang, may tanong dito. Kuya, ito bang 144,000 ay mga vegetarian na dahil meron kasi akong katok na ito ang 144,000 ay mga vegetarian tulad ni Sister A.G. White. Parang hindi yata nabanggit sa Bible yung hindi. vegetarian. Mga peripheral issues yan, anak. Mga ano lang yan. Kasi pag sumakay ka dyan sa vegetarian, ang turo ng mga reform, sila yung 144,000, sila yung vegetarian, sila lang yung maliligtas. So sino ngayon ang nakausap nila na hindi gusto maligtas? Siyempre ikaw gusto ko mo rin maligtas. Sasali ka dun sa kanila ngayon. Yan ang tinatawag ko, Kuya Pipes, na deception ng kaaway, mga religious program din na settle form of legalism. Gagawin yung vegetarianism parang requirement na pagpunta ng langit. Hmm. Marami kang maririnig, ang kumakain ng karne, hindi mapupunta sa langit. So bakit si Jesus kumain ng isda bago pumunta ng langit?
So mga peripheral issues lang yan, pero doon tayo, huwag tayong ma-sidetrack doon sa mga isyong ganyan. Doon tayo sa the only foundation, justification, sanctification, glorification is the imputed righteousness of Jesus Christ. Or iparallel natin sa mga sundalo. Yung 144,000 is special forces. Kasi Oo. kakaiba yung nadaanan nila, kaiba yung mga experience nila kumpara sa ibang sundalo through Christ's righteousness and through faith in Jesus. Parang ganun. Yan. Yung Pakituloy First ko yung Thessalonians, Mas matindi yung daanan nila Pakituloy, sa training eh. pakituloy yung ko yung First, 5. yung Go First ahead. Thessalonians 4:17 yung applicable dito. At saka yung Revelation 18:1, sila yung parallel. First fruits din ang tawag sa kanila. Mm. Then we who are alive, who remain alive, shall be caught up together in the air Mm. and shall forever be with the Lord. Revelation 18:1 yan. Ang Mm. cross-reference niyan. Mm. First fruits din yan. Mm. Kasi hindi pwedeng merong first fruits na natutulog, merong first fruits na itatranslate. So, ngayon, pwedeng pabasa Kuya Pipes mula sa verse 15 hanggang 20. Kasi dalawang ano dyan eh, dalawang harvest. Revelation, 14. Di ba three angels message ito? Ang, oh, ang kasi dyan, dalawang mahihinog. Bunga ng three angels message, tsaka bunga ng Babylonian message, yung rejection. oo, oo. Sa pabasa. Para hindi tayo malito dun sa bunga na yon. 15 tapos 15 hanggang 20. 6 verses lang naman yan. At pag-aralan natin to sa mga susunod. yung 15, basahin ko ulit? Tapos Oo, na yung yung 15. 16 na, 16 16 na. na lang. 16. And he that sat on the cloud thrust in his sickle on the earth, and the earth was ripped. Nabasa ko na rin pala yan. Oh. And another angel came out of the temple which is in heaven. He also having a sharp sickle, and another angel came out from the altar which had power over fire, and cried with a loud cry to him that had a sharp sickle, saying, Thrust in thy sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth, for her grapes are fully ripe. Mm. And the angel thrust in his sickle into the earth, and gathered the vine of the earth, and cast it into the great winepress of the wrath of God. Mm. And the winepress was trodden without the city, and blood came out of the winepress, even unto the horse bridles, by the space of 1,600 furlongs. So nakita natin diyan dalawang harvest. Hmm. May harvest doon sa bunga ng gospel message, meron namang harvest doon sa rejection. Pag-aralan Ngayon, natin. yung three angels dito, 6 to 12 lang. Yung ibang mga angels na lumitaw dito, ibang angels sila na, Iba naman, iba-ibang mga gawain nila. oh. Pero So itong three angels, ito yung 6 to 12 na three angels message, ang dala nila yung everlasting gospel lang. Okay. Yung hindi fourth angel yung 18:1. nang may message. Kasi itong angel na mag-harvest, wala siyang message eh, mag-harvest lang siya. Yung Tama. 18:1, kasama, 'di ba, three angels, may message sila. Gospel Tapos pa rin yung 18:1. gospel yan. Yung 6 to 12, puro gospel yon. Yung 18:1 gospel, yung ibang mga angels, iba Trumpets, yung trabaho nila. Sige. bowls or vials. Hmm. Yan. Lumilinaw ng Meron tayong Redmi Note. Sino to? Parang nakasama na natin tong Redmi Note. Okay na mga kapatid. Any comment, Sister Eda? Pastor June?
Sa si Pastor Jun, nawala na? Ah, hindi, nandiyan pa. Rejoicing. Rejoicing. Amen. Amen. Oo. Amen. Ay, alam ko na yung Redmi. Parang kaibigan niya tayo ni Ma'am Banji. Oo, siguro. Oo. Magandang Well, umaga po dyan, ma'am. O sir. recorded itong ating recorded itong ating sharing ngayong gabi. Kaya pwede natin ma-review yung Pwede nyo mapakinggan uli. So, lumiliwanag ng lumiliwanag yan, pati yung mga first fruits, Oo. saka yung Christ in you, the hope of glory. Hmm. Binanggit mo kanina yun, di ba? Revelation 18:1 din yun. Talagang humahanay lahat. Praise the Lord. Good morning po. Morning. Good morning. Ay, lunchtime na doon, Sir. Kuya Paps, sa kanila. Happy Ah. lunchtime, Philippines. Lunchtime na ngayon eh. Kalimutan ko na, lunchtime pala eh. Pero okay lang. Si Glisel. Baka Glisel, magandang umaga dyan. Maayong abak. Tama ba yun? Ayong adlaw. Mayong udto. Hindi, Kuya Paps. Tagalog naman siya eh. Dito si Glisel. Malinaw, malinaw. Amen. So kung wala na, yung iba nagre-rejoice, yung isa nasa silent Pastor ko. John, baka may gustong i dagdag o kaya mag-reflection, Pastor John. Na, Si Sister Daisy, wala siguro yung signal doon sa bundok, Kaya hindi maka-join. wala. Okay. So, ano yung may nabanggit ako kanina na pag-aralan natin? Parang nakahanay pa dito, kailangan natin pag-aralan yung Song of Moses and the Lamb. Tapos yung Michael the Archangel. Anong mas maganda dito? Tapos ito yung Tama ba pareho yun? Ha? Yung Song of Moses siguro. Unahin muna natin yung Song of Moses sa Martes. Yung Michael the Archangel, just sa ano yan is. 1 Thessalonians chapter 4 yan, di ba? Daniel 12. Revelation din sa the Archangel. Para meron tayong airtight na sinasabi mo, airtight, sino talaga tong Michael the Archangel? Ano ang role niya sa Kasi 4,000? marami kasing nag-aakusa na kulto tayo kasi si Jesus tsaka si Michael, isa lang sa atin eh. Ang tanong kasi dyan, Kuya Pipes, paano maging angel si Jesus? Oo. Diyos siya. Siya yung naglalang ng angel. So doon sa And- presentation natin sa Michael the Archangel, makikita natin bakit siya yun. Siguro hindi nila nakita yung angel of the Lord na kausap ni Abraham, Abraham, ni Moses. Genesis tsaka ni Moses eh. Angel of the Lord eh. He is also the Lord. Hindi nila nakita doon. O baka hindi lang nila nakikita pa na. Kasi Growing in grace. Kaya nga maraming maliligtas pero hindi lahat 144. Kasi hindi pa Yan ang tawag na nililimit nilang kapangyarihan ng Diyos. Kasi kaya niya maging tao tulad ng parang Abraham. Di ba nagpakita? Tapos kaya din maging niyang anghel. yun nga yung sabi ng isang Muslim na naging Kristiyano eh. Ewan ko sa mga kasama ko, sabi niya gano'n. Yung Diyos, kaya niya maging tao, pero yung tao, hindi niya kaya maging Diyos. Kaya ako, naniniwala ako, si Kristo, Diyos na naging tao. Muslim yon. pero Dating dapat ko yun. May libro ako noon eh. Dating ko yun. Pusakal na kriminal ng mga Kristiyano yun. Ang dami pinatay na Kristiyano no. Pero nung ma-convert siya, umiiyak yun. Muslim yun ha. Umiiyak habang nagtetestimono. Grabe yun. Parang si Apostle Paul pala yung karanasan niya. Galit sa mga Kristiyano hanggang na-convert. Kasi yun,
Oh, kasi di ba si Pablo, kinukonsinti niya rin yung mga pinapatay na siya pa nga namumuno. Ganon din yung nangyari doon sa Muslim. Hmm. Kalimutan ko lang yung pangalan. Nasa kuwan siya, nasa YouTube siya. Pero ang magiging question diyan hindi lang yung sa power niya na magiging ang magiging question diyan, ano ang dahilan? Bakit? Hmm. Bakit siya kailangan maging angel? Kailangan niya maging tao? Oo. Yung purpose. Oh, kailangan ko connect na naman yan doon sa cross. Ano ang Oo. message ng cross? Oo. Salvation, di ba? Hmm. Hmm. Di ba nabanggit yun sa panahon sa Persia nung gusto nilang bumalik sa Israel? Tapos, Ah, si Michael Archangel sumali na kasi para makuha yung prophecy. hmm. Kasi nahirapan yung mga ibang angels kaya sumali na si Kwan, bumaba si Michael Archangel para makuha yung prophecy na 700 ilang days, 70 days ba yun or it's counted as a year para makuha yung prophecy na yun. Nandun na kuha Ah. yan. Daniel 10. Daniel Nasa Revelation. Kasi hinaharangan siya ng Prince of Persia. Pero Pag-aralan ulit natin yan yung Daniel Kuya Pipes dito kasi hindi pa nila narinig yung Daniel 8 to Oo. 10 eh. No? Pag matapos na to, kasi Revelation 14 tayo, di ba? Ituloy-tuloy na natin to hanggang sa 22. Konti na lang yan, tapos na yan eh. Natapos mo na yung, di ba? Yung seven, seven seals. Pasok tayo ng hindi pa tapos ang 7 seals. O, Nasa ituloy na natin yun. Kasi nasa Revelation na tayo eh. Di ba? Oh. Nandito na naligtaan tayo. yung cancel eh. Tapusin na tapos balikan natin yung Daniel. Palinaw ng palinaw ito. Kuya Ipe, may utang ka pa sa si cancel. Naligtaan mo. Ah, hindi, yan yung sa Webes. Second seal. Kaya yun ang utang kasi baka magdiretso ka ng fourth. Oh, Makulang. Magutom tayo niyan. Spiritual tama oh. famine. Spiritual famine. Praise God. Thank you sa reminder. Talagang hindi natin pala na-present yon kasi siguro sa sobra kong kare-review, akala ko na-present ko na. Yun ang naisip ko. Rene-review ko lang pala, hindi ko pa pala yun na-present. Kaya sa Webes mga kapatid, si Redmi Notes, invite na natin sa Thursday, the same time pag may chance kayo, ano? Oh, just in case lang. Ika-second seal tayo. Kasi na-present na natin yung third seal na laktawan Oo eh. Kasi tumalon tayo ng ng third. 144,000 eh. Hindi mo pwedeng hindi Eh, tapusin yun. ito 144,000 pang Tuesday ito. Yung Hindi. seal, Kasi Webes. di ba? Revelation 7. Hmm. Oh. Revelation 5 and 6 eh. Yung mga seal eh. Oo. Biglang napunta tayo sa 7. Nandun Tudugtong. yung 144,000. Kaya tinapos na natin yung 144. Babalik tayo sa seal ngayon. Oo. Ano, tuloy pa rin yung dalawang gabi natin o isa na lang? Sige, dalawa. Ang gusto ko lang sa approach dito kasi sa mga traditional na ko natin, gamitin yung takot factor. Ito, tas gamitin yung mga pantakot para yung tao, syempre, mag-convert talaga. Pero Ito is yung wala gamitin nakakatakot ng takot, dito. yung katotohanan lang, anong meron. Wala nakakatakot dito. Ang ganda nga nito eh. Di pag madirig mo yung sa iba, Kuya Pipes, Oo. may mga kuan na approach na, sige, kuan ka, ganito, ingat kasi itong ganito, kasali ka sa ganito, yari ka, parang mga, para yung mga tao, ang mentalidad, uy, kung ano, ay, babakon na, kailangan ko na mapabutis mo ngayon, or kuan, kasi ganito pala. Yan ang gusto ko na, ito ang hinanap ko na kanina, approach na, yung lahat ng prominent katotohanan at hindi gamitin yung takot factor. Kasi maganda siya i-share sa lahat. Amen. Praise God. So ipag-pray natin na tuloy-tuloy lang tayo. So next week, pag-aralan natin ng Tuesday, ay ano Kuya Pipe? Song of Moses? Sige, sige. I-remind nyo ako kasi lalo na ngayon, magpe-prepare pa ako ng sa
sa New Jersey. Wala si Brad Ariel ngayon ah. Ilang series yung Song of Tinawagan ko Moses? eh. Isa lang yung Song of Moses, At saka yung Michael Archangel, isa din. Michael, tsaka yung Harvest, Sige, to yan. Harvest. I-iko natin Oo. yan. Sige, sige. Okay. Ayos na? Praise the Lord, praise the Lord. Magtatrabaho na si Junior, si Bunsoy natin. Oo. Ayos. Ano, pray na tayo. Sinong pwede mag-pray? Si Pastor Jun yata, mahina yung signal doon. Kaya Oo nga. ikaw na uli. Anyway, thank you, Sister or Request natin si ano, si Sister Eda. Sister Eda, pwedeng ikaw mag-closing prayer? Baka nagdadrive. Hindi. Nakadalawang oras na tayo eh. Nasa bahay na yan. Putol Eh, na. di ba, di ba 5 oras yung Virginia? Hindi naman Ayan sa na, ganun. ayan. Oo. Sorry, akala ko na-unmute ko na, hindi pala. Okay, let's pray. Our dear Heavenly Father, thank you so much, Lord, for thy truth. Lord, help us to live with thy truth and depend on you always. Help us, Lord, to have a seeking heart and seeking only for thy truth. And thank you, Lord, for tonight's message. May it be, Lord, that we will live with it and rejoice in it. Thank you, Lord, for each one of us here. And may you give us a good night rest, and for the rest in the Philippines to have a good day. Thank you, Lord. And we ask this in Jesus' name. Amen. 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 Thank you, thank Okay, you. thank you mga kapaters.